Okay na, okay na. Di ba? Yan. Sige, so ngayon officially mag-start na yung stream. Ulit, ulitin lahat ng pinag-usapan niyo. What's up? For the third time. For the third time. Sabi ko sa'yo, JB, yung OBS na to nakakabaliw, di ba? Sakit sa ulo. Anyway. Ano ba? Usapan natin. Ayun, gumagandam ensemble ba yun? Si Assembly. Gundam Assembly. Gundam Assemble. Parang sa puro Japanese ang nirelease lang nila, di ba? Tapos sa US yung may English. Kaya mas mahal lang ano. Anyway. Ay, bawal magmura. Okay na ba magmura? Bawal magmura, Joseph? Akin, sinesensor ko. Nakakatawa siya kapag sinesensor ko. Sige. Sige. Pag may dumadaan sa likod ni JB, napapatingin ako sa likod din. Hindi ko alam bakit. Okay, so ano ba yung pag-usapan natin? Ay, na-hack yung group. Hack na naman. Ilang linggo na natin pinag-usap. Si Gilroy, aware ka ba? Aware ka naman siguro, no? Aware ka. Sige. Kasi hanggang ngayon, ang dami pa rin nagchat. Ano nangyari sa group? Gusto kong, nagre-relax ako sa pagmumura. Kaya, kinokontrol ko sarili ko. Pero, meron pang ibang problema na nag-arise. And, yung may bagong group na, lumang group siya, di ba? Joseph, tapos, ni-rename niya na Gunpla Photography. Tama? Ayun. Tapos, sakit sa ulo. Nakakainis. Mga walang magawa. Teka, mag-i-English ako para sa edit. Okay. I think what happened after the hack was that, English. So, weird. Hindi natural. So, okay, going back to the timeline of events that happened with the hack. So, a few weeks ago, we were hacked. I think it was already a couple of weeks before the news actually broke out. The most significant thing that happened in the past couple of days is that the hackers changed the name of the group from Gunpla Photography to Cartoons and Jokes. Cartoons and Jokes. Ironically, that was the one thing that helped us spread the word that the group is gone and that the group was hacked. So like when the hacker changed the name of the group, it alerted some of the existing members there who were not able to see our previous announcements that the group were hacked. That's when the speculation started, and then people started asking what happened. And thankfully, I think a few of the people who saw our previous announcements and knew of the hack helped us in addressing the issue, or at least spreading awareness that the group was hacked. Right? And Opo. and that is when like a lot of people started leaving the old group and then moving into the new one. So the past couple of days has been like a bit overwhelming with regards to the number of people coming into the group and then showing their support, sending us messages. And very, very, very grateful for that. So the timing was just perfect because in those 2 weeks between the hack and the hacker changing the name of the group and people starting to come in. So in those 2 weeks, we were able to go through the different stages of grief. And also it allowed us to strengthen the security of the new groups and also to regroup ourselves, reassess whatever it is that we are doing with the group, with the community. And now we're able to like accept all these new people coming in. And then now it comes to this point that Royd mentioned earlier, where there's a new issue that's coming up, where there are imitators now putting up their own Gunpla Photography group. And it's not just a simple matter of some old groups changing their names to Gunpla Photography. Like there was this one Facebook group. Apparently it's an old existing group. And it has like 509 followers last time I checked a few hours ago. And they not only changed the name of the group, they even took the banner image from the old group. So the blue one and the old blue banner, and then they were using that as their new banner. It was actually Joseph's idea to rebrand the Gunpla Photography team just to differentiate the hack group to the new one. So thank you, Joseph, for creating those logos. He's the one who
made those logos and the new design. He wanted to go to a different, from blue to yellow. So big difference, and to kind of start a new era of not getting hacked. It's not just one group, by the way, that's copied the name. There's three more Gunpla photography Three groups more. out there. There's three more, yeah, with less than 200 members in, and I think they're using also the same banner. So, Also the gago same banner. parang yeah. Nung nakita ko yung nag-post sa akin, yung nag-share sa akin na ano yan? Ayun, nag-change nga ng name, di ba? Tapos sabi pa niya, the owner kindly handed over the group to me. Parang kindly handed over pala. Tapos ano yan? May sinabi yung isang mod natin, si Chavez, na binili daw yung group $700. Ito kaya yun? Tama ba yun? Sabi 700. He said 700. I don't know if it's anong currency yun. Pero makulit kasi dapat yung pinaka-main admin hindi basta matatanggal, which is ikaw Pero pati ikaw nakikik. Literally, hindi pwedeng makick out yung admin unless he himself leaves the group. Even with other admins present in the group. It's not possible. Pag-inisip ko, high blood talaga. Sorry na, Gilroy. Ano ka ba? Good Hindi, boy okay. ka ba? Good boy Gilroy ka ba? Okay lang magmura. Bumura ka ba minsan? Okay lang naman yan. Meron din kaming maliit na community sa Pampanga. Meron din kami naman. No, Gunpla photography din? Bro. Pampanga naman. Yun. Sa pala ako, no? Pero yun, I understand naman yung frustration. Kasi laki na ng group 6 years? 6 years? Well known na Yung nakakainis sa akin sa end ko is hindi ko alam kung paano exactly nangyari kami na hack. Okay? So, hindi ko alam saan ako lulugar. Parang, sino ba yung nang hack? Pero madami talagang hacker ngayon Actually, yung maliit kong page, na-hack na yun this year Lo? Early this year na-hack yun. Nag-post Hindi siya archive? na-hack yun. Bali, yung ginawa niya is nag-post siya ng phishing link. Meron mailan-ilan na nag-unfollow sa akin, tapos meron nag-message na, uy, ginawa nila yun gabi. So, ako, tapos pagising ko na lang. Meron akong mga message na, Grabe, no? na-hack kaya ata, bro, sabi nila. Grabe, no? Ang dami. So, si Sir Alice din, nakausap ko siya Si Alice Rued, yung champion. Champion. Third place ata, second place ba? Sa GBWC. Oo. Na-hack din pala yung isang page niya. Kaya parang pinapost niya yung content niya sa personal account niya. Tsaka sino pa? Yung bago ngayon na underdog sa GBWC, si Sienna. Na-hack din yung page yun. Grabe, no? Parang, ang daming hacker. Kabahan ka na, G-Archives, char. Ingatan mo yung group mo. Ingatan mo yung group mo. Balik ka ba this year yung ano nga ba yun? Yung sa local? Yung local Gunpla builder? Ay, yung competition ba? Hindi. Wala akong sinalihan this year. Wala kang entry. Wala akong entry. Ang daming competition yung big gun ba yun? Yung malaki yung yung BFG? na custom. Hindi ako familiar, sorry. Ganun. Kasi may isang contest na palakihan ng barrel. Tapos yung isang contest ni Red Rock. Si Red Rock, 'di ba? Yung Gundam Maxing niya na group, may siya parang nakalimutan ko yung team niya pero custom din na medyo malupit din yung contest nun. Sa local group din yun local din. Sumali ato doon si Makoy, Bogs. Sumali si Makoy doon. Palaki ng barrel. Gusto mo yun? Palaki ng barrel. Ganda nga nagawa niya ngayon Scratch build. Grabe na, mga walang buhay. May mga anak niya, para ba nila nagagawa? Paano ba may oras sila mag-build ng gano'n? Tingnan malaki itong Mecha 80s. Sinay mo sa akin?
Ito si Oo. JB, puro ipis to, ilang araw na, lagi sinasend sa akin tong ipis na to. Yung, ano to, remote control, no? Mecha ba? Mecha ba siya? Mecha yan. Model kit. Model kit pala. Model kit na ipis. O yung malaki-laki yata yan, no? Nakita ko sa mga pictures eh. Malaki. No, halos MG yung pinagkumpara siya sa sa MG Lolo. Yan yung mga hilig ni Bogs eh. Yan yung mga Yung mga kakaiba. Totoo yan. Yung mga hindi magkaka-series yan eh. Mm. Kahit sang universe pa yan, kukunin niya yan. Yung mga, di ba ang dami mong plamo, JB, post mo rin sa group yan. Kasi, hindi lang Gunpla pwede na yung sa group eh. Pwede na rin yung mga plamo, yung mga ipis mo na yun, pasok yan dyan. Oo, pwede yan. Yung Baymax mo, pwede yun. Yan pa lang siguro siya influence sa akin sa mono. Daming mono ay collection. Oh? Ayun, yun. Nalason dun sa mga dinadala ko. Nung nagdala siya ng nagdala siya ng Monay tuloy. Monay. Monay, God. Yung mono ay sa isang event, naka-hilera yung mga MD niya. Ngayon, halason ako. Diba, nagdala sila ngayon. Ito si JB. Yan si JB, mabilis malason yan eh. Napansin ka, mabilis malason yan eh. Ang ganda na ito ah. Mga goal kaya, nasa add to cart na niya. Ngayon siya na nalalason eh. Ako, nananahimik na lang ako ngayon eh. Sakto na lang, share ng VIP. Pero siya, magsasend siya tulad niyan. Yung ipis, kakasend niya lang sa GC namin yan. Ito yung group chat, di ba, yung PGC, kasama rin ako dito eh. Ipis. Kasi sayang, wala yung isang admin namin, si Rain. Yun yung parang, yun yung founder ng Pampanga Gundam community. Okay naman. Community so far. Tahimik naman. Pero yun straight build siya halos sa ganta, pero meron siya mga ibang toy collection, mga figures. Ano ba yung pinaka-main niya? Mga Kamen Rider ba? Ayun yung isa niya. Ako, bagong lason din yan, Kamen Rider. Bili ka ng isa, sunod-sunod na yun. No? Ibang rabbit hole na naman. Oo, tingipis, ayan. Di ba HG to? Hindi naman yata model kit. Model kit to, sabi ni JB eh. Model kit, parang diba? Hindi ang lit eh. Oo, model kit. Yung unang sinali ko sa'yo. MG yan. Sep. Mga, Ano yan, galing Amerika na ipis. Parang hindi. Ang laki naman ng kamay nito para maging MG yan. Actually. may pa yan. May kulay puting version. Ayan around the same scale ng hawak ko na EG. Oo nga, no? Baka ito yung unang MG na RX-78. Pero malaki pa rin. 2,000. Malaki siya para sa ipis. Yeah. Malaki pa din. Para sa ipis. MG ipis. 100:1. Baliktad yung scale yun. Baliktad. Mukha siyang Verka yung una eh. Yung unang Verka. Mukha siyang parang hindi ba yan? Yung mga action figure, hindi mo dito. Robot Spirits, gano'n. Yung mga ganun. Maganda ba yung Robot Spirits? Natamad na ako mag-build. Gusto ko na lang mag-picture. Okay naman sila sa medyo pricey pero mahal nalalaro. Nakakainis eh. Mahal. Parang nakakabitin kapag hindi mo bubuuin. Sa bagay. Pero kung kalaban mo talaga yung time, minsan mapupunta ka dyan eh. Yung Robot Spirits ba yung may yung parang may mga effects sa backpack, ganun? Ayun. Meron yun. Sarap yung photography, mga ganun. Ganda rin. Bumili ako ng yung Voltes 5. So, trip ko pa rin yung model kit. So, kumbaga, binenta ko yung Robot Spirits. At bumili ako ng SMP yung model kit niya. Sa P-Bandai ba, Ano yan, yung bagong Voltes 5, yung Legacy? Oo. Pero nabot mo nga. Yan. Yan, Voltes 5. Yan. Chicks daw kapag nakatalikod. Sabi ni Rod. Oo nga. Mong babae. Si JB mong babae. Pag nakatalikod. Nagpaiksi na nga siguro ko Nagpapalong hair yan last time. Long hair ka ba, Gilroy? Long hair ako dati. Nako. Bagay sa'yo, pre. Mukhang Jesus Christ niyan.
Tapos Ang lambing para mo yung boses mo. Eto na, si Voltes 5. Laki ng espada, oh. So, Ito yung yung SMP. ito yung Magkano bili dyan? Mahal yan, di ba? Mahal yan. Ito, yung regular nito nasa 4 yung niya, yung Bandai version nasa 5 plus. 5K. Siguro pwede na yun. Kung baliw ka sa Voltes 5. Post mo yun sa Plamo po to. Sa Plamo. Sa bagong group. Ito, nakita ko yan yung yung Zeta Plus A1. Yung bago mo. Yan sa likod mo. Ito? Yan. Yung may nilagay mo ng Alam mo, Sep, ang ganda ng gawa niya sa isang sa paa niya. May decals na nasusunog. Tapos isa lang. Parang ang ganda. Simple. Yan yung gusto ko eh. Parang simple yung design. Kung Isipa. Yeah. Saan decals yan? Saan decals yan? Sa? Nail detail. Nail art. Nga pala. Nail art nga pala. Yan si Bugs. Yung mga tools na ginagamit natin, pang manicure din naman eh. Oo, nasa brand, no? Ito, yung sa GM shirt, pangkupo lang yung nilagay ko dyan. Nail art din nga pala yan. Alala ko yan, yung film na yan. So, Yung dati, hilig din weathering din eh. Ngayon, puro queen build siya ngayon. Actually, talaga eh, yung parang nag-hook sa akin sa gunplays, weathering. Yun. Naisip ko is, ang realistic naman nilang tignan, hindi sila mukhang laruan. So, ayun, sabi ko, try ko nga mag-weathering. So, ayun, nag-weathering ako for a few years, like 2 to 3 years. Tapos, nag-switch na ako sa clean build. Ayun. Yung mga gamit kong pag-weathering. Walang switch. Pwede mong balik-balikan. Medyo mahirap kasi eh. Parang iba yung process mo doon sa weathering, tapos ibang process. Sa clean. Oo nga. Sa weathering kasi, like pag mag-primer ako, hayaan ko lang na may may sablay eh. Hindi ko na ulitin or sa sand pa yan. Parang added effects na yun eh. Pero pag clean build, ayun, pag meron ako medyo noticeable nakaka-stress. Yun, naalisting ko yun. Minsan, repaint. Strip ko ba siya, tapos repaint siya. Mas nakakapagod na clean build. Parang nabanggit mo kanina, nag-frosting ka pa yung... Medyo, medyo ni-risk ko siya. Sabi ko, gusto ko nang medyo magka-progress. Ayun. Nag-paint ako kaninang... Hindi, actually, kahapon yun eh. Nag-paint ako after umulan. Nako, frosting talaga yun. Ayun, nag-frost nga. Nadagdagan pa yung trabaho ko. Imbis na mabilis. Na-fix mo naman o i-weather mo na lang? Hindi, inano ko siya. In-strip ko siya kanina. Hindi. Di ba, kailangan ba i-strip yun kapag nag-frosting? Kasi may mga basa ako dati. Pwede mong sprayan ulit ng bago, yung isa pang layer, tapos i-fix niya yung pagkaka-frosting ng Actually, depende sa pagka-frosting niya eh. Merong frosting na may texture talaga siya. Kapag meron siyang texture, either isand mo yun, or hindi naman kasi yun yung parang final layer eh. Wala pang decals yun, wala pang panel line. So, good pa siya na i-strip. Kasi, pinamaintain ko yung medyo malinis na look. Kasi siya eh, ganun kasi talaga akong mag-commission. So, dapat, personally, maayos siya. Sabagay commission. Yung F91 ba yan? Yung F91 ngayon. Oh. So, yung MGX. Pogi ng F91? MGX? Teka, MGX na F91? Ano yun? Iba yung MGX. Hindi, yung commission ko previously, which is yung Gundam X na MG. Okay. Natapos MG na X. MG ka.
Naglag ako dun. Sabi ko, Jix F91? Parang kinilig ako eh. Yung isa turn X nga pala. Opo. Aktibo. Yaman mo na siguro noong damo mong commission, no? Big time ba? Kamusta ang grind? Hindi naman. May nagpapa-commission sa yung turn X? Pre, commission yung mga yan. Bili ko na lang yung kit. Yung Wala. Parang bili ko na lang yung kit. Sabihin mo na wala. Sabihin mo May update magre-reissue ang turn X next year. Ayun nga yung chismis eh. Yun yung chismis eh. Inabound mo yun. Armor. Ano ba yun? Ginalaw mo na ba yun? Straight build pa rin siya. Parang Yung last sa akin? Oo. Hindi ko pa siya. Binili ko yun, built na. Huling may nakita ko na turn X na available for sale in the market was 4 years ago. 4 years. 2021. Grabe yun. After COVID na, pandemic. Ano yun, sa mall? Sa isa sa mga shops dito, parang nag-iisang piraso na lang siya. Eh, hindi ko pa na-discover ang turn A at that time. Kaya hindi mo pinansin, no? Hindi ko pinansin. Tapos meron akong nabasa sa Facebook na naghahanap ng turn X. Sabi ko, ito, meron ako nakita dito sa shop na to. Binili niya. Tapos, years later, yan. Pagsisisi. Sana pala ako na lang yung bumili. Di mo naman kasi malalaman kung kailan yung isang kit is magiging parang hindi marire-issue eh, di ba? Tulad nung yung hama-hama nun, nakikita ko ang dami niyang stock. Sabi ko, hindi mo na ako bibili. After a few years, wala na. Oo, ganun. Hama-hama. Ganun yun eh, no? Seasonal. Parang nalala ko, tagal mo naghahanap. Seasonal. Mura lang pa naman yun, di ba? Magkano ba yun? Parang 3K something lang? 2K? Oh, less than 3K lang yun. Less than 3K? Ano to? RE? RE yun, RE. Gusto ko rin yun eh. Parang may nakita din akong ganito. Mga obscure na tip. Well, I mean, obscure para sa akin. Pag sa double zeta tsaka zeta yan. Yan. Yun no? Parang mahirap makahanap. Maano ka ba? Mazeta ka pa? Mazeta ka pala, G-Archives? Di naman. Di ba? Sakto lang? Grants talaga yung mga binubuo. Mag-grant ka. Pero, sige nga. Pero ngayon kasi, grants na yung mga parang since third party tsaka bootleg is laging nagre-reissue. Tsaka ako nagka-copy ng mga grants. Parang medyo, ano ba yun? Pwede ko ba masabi saturated ba ngayon sa mga grants? Paano saturated? Yung trend na sobrang dami ng grants. Sobrang dami. So, nung medyo dumami yung grants, medyo nag-shift ako ng konti sa Gundam naman. Gets. Zeta. Yung Zeta, parang dati nung nag-start pa lang ako sa hobby, parang hindi ko masyadong gusto yung designs niya. Parang masyado siyang geometric as compared to yung original na series. Diba? Karang original na Gundam na kenkoy pa ng konti yung may old school charm pa siya. Tapos biglang pagdating ng Zeta, yung design language ng mga mobile suits niya, yung mahaba na yung mga mukha. Parang pinamature nila yung itsura ng mga kits. Tapos yung nabasa ko nun, pinera sa yata nila na yung mga transforming mobile suits. Kasi at that time yun yung nauuso dahil nga dun sa parang kakalabas lang din ng macros or something. Kaya yung mga Zeta yun nag-start na yung So hindi ko masyadong nagugustuhan yung mga yung mga designs niya. Tapos recently lang siya sa akin nag-settle in na, maganda pala siya. Yeah. Parang I think nung naglabas, yung pinakahuli na Zeta na nilabas ni Verka? Nung hinipe. Di ba naglabas siya? Actually, Zeta Verka hindi ganun ka-hype eh. Titignan mo sa mga lumab. Hype yun. Dito, si Bogs. Kumuha si JB eh. Dito malakas. Dito malakas siya. Tapos nung yun, parang
maganda din pala siya. May nakita ko na yung appeal niya. Ngayon gusto ko na rin. So wala na akong pera. Kung mapapansin mo yung mga Japanese builders, yun yung mga nila eh. Trip. Mga gusto nilang binubuo. Parang favorite nila, no? Talagang inaano nila yan, kinakostom nila yung mga yan. Kahit pa ulit-ulit, same builder, ulit-ulit na Zeta line, Zeta Plus, yan. Iba yung mga yung release lang kayo na Yoki, yung Yakushiki Crash, tapos yung Lindworm. Design ni Naoki yung Crash? Talaga ba? Alam ko yun niya yun eh, i-redesign niya yun. Oh. Ginagawa niya yung dinagdagan niya ng details tulad nung camper, yung old na camper, in-upgrade niya, diba? Idol ko yun, si Naoki. Ang ganda ng niya, ng concept niya, na parang pagka-custom. Parang perfect sa Build Divers yung designs niya, Sa pagka, Patok naman yung mga design. Okay, since, nasa topic na tayo ng, parang lumalapit na tayo sa Gundam series. Ito, gawin natin yung community question nung November 4, which is, what's your favorite Gundam series? So, babasahin ko lang yung mga sinabi ng iba. Medyo madami. So, favorite Gundam series ng lahat. Madalas UC. Sabi ni John Paulo Benzon, UC. Ito si Gilroy, MS8 team. Yan. Tama ba? Ikaw to, di ba? Yeah. Gilroy David Toledano. Ayan, targetin nyo na. MS8 team daw. Si JV, UC, and IBO. Hindi, isa lang. Isa lang. Isa lang. Pili. Ha? UC. Okay. Diba? Dalawa pa-IBO ka pa eh. Ayan. Ito nag-influensya ng ayaw talaga ba? Oo nga, si Kirito, ang favorite series daw niya is 00 series. Sa sa Gunpla Photography PH? PH. Sa PH to. Hilig mag-hand paint yan ng niya. Si Brandon Gerard, 8MS team. Si Joe Bartolabak, Gundam X. Ayan. Yan yung gusto ko marinig. Ito, si Farside, Gurun Lagan. Gurun Lagan daw. Sorry na. Darling in the Franxx. Ang dami, Darling in the Franxx. Ang dami mong sinabi, pre. IBO turn AUC. Isa lang. UC. Oh. Then, UC, then turn A close. Ayan. Tapos ito si Kaloy, si Mobile Suit Hanger 00. Ayan. Tapos lipat tayo dito sa, ito ba yung Gunpla Photography official? Okay. Hindi, ito yung Vietnam. Vietnam. Huwag kang Tama na. Ito, sabi ni Shin, Z, ayan. Si Gundam. Z Gundam. Okay. Si Jacobo Adrian, Witch for Mercury. Ayan. Witch for Mercury. Si Prince Jules, Witch for Mercury din. Witch for Mercury. Ayan. Dirk Dawn, Gundam Wing, basic. Haba na sinabi. Haba. Sinabi. Saan na yun lang, 10 lang. Di ko babasahin yan. Anyway, thank you sa mga sagot. As ikaw, G Archives, yung sa'yo, MS8 team, si JV, UC. Ito si... UC na naman. Sige, ito para mas mahirap. Specifically, sa UC? Yung bet mo? Origin. Talaga, Origin. Okay. Hindi ko pa nakakalood yun. Origin, ganda nun. Oo, ganda. Ganda ng Origin. Mas na-appreciate ko kasi yung mas na-appreciate ko yung UC timeline nung napanood ko yung Origin. So, parang, actually nauna yung Origin na napanood ko eh. Tapos after ko sa panoorin, yung una, kahit luma na, mas na-appreciate ko yung luma.
Dahil yung parang every idea ko sa background ng mga characters. Parang Pero di ba yung origin parang alternate timeline siya from UC? Parang alternate yan? Hindi siya from the main, parang based siya sa UC. Parang si parang G-Cox. Thunderbolt? Parang Thunderbolt. Parang Thunderbolt. Okay. Hindi ko alam yun, Ba't walang sumagot ng Thunderbolt? Oo nga, ako nga nakornian din ako dun. Walang sabi ng Thunderbolt. Yung paling yung favorite ko. Thunderbolt. Kahit na wala akong Psycho Gundam, wala akong pero full legit, armor. Thunderbolt. Yung gusto mo series. Ako? Kasi, yung unang nagano din sa akin, Thunderbolt Ang ganda parang kasi. Yung parang naging appeal sa akin nun is, yung paningin ko kasi sa Gundam is, since meron siyang parang toy line, parang zero experience ako sa Gundam. Parang bata siguro to, ako bata. Tapos nung pinanood ko yung sa Thunderbolt, ang dark niya. Sabi ko, teka lang, di yata pang bata itong ganito ako. Tapos yun, nagustuhan ko siya. Mga bata pa lang, dinedeploy na sa gera, yan. Yung alay, di ba? Yung first wave. Yung nagustuhan ko sa Thunderbolt nga, di ba kasi parang paulit na lang yung war stories, gano'n. Sa Thunderbolt, ang tama si Archives na ang dark nga niya. Lalo na yung sa story ni Daryl, di ba? Ni Daryl Lawrence, yung pilot ng Psycho Gundam. Yung kapatid ko, si Ralph JV, pinanood niya yung Thunderbolt, kagi umiyak siya. Umiyak siya sa story ni Daryl. Kasi grabe yung nangyari sa kanya. Tapos imagine mo, sa manga, yung manga nabasa mo na, Archives? Meron ako nabasa sa manga. Alam ko hanggang, yun? Yung sa Monk ata yun. Okay. Kasi tapos na yung manga ngayon. Sige, wag na akong mag-spoil. Pero wag mo na siguro. Wag na akong mag-spoil. Pero ang dami nang napagdaanan ni Daryl. Mas lumala yung na-experience niya ngayon. Parang, parang galit sila kay Daryl. Yung sino man yung nagsulat ng ng Thunderbolt. Ang sakit sa puso. Basahin. Anyway. Ayun, Thunderbolt ako. Kailan kaya part 3? Wala na. Anime. Wala na. Hindi na ata. Kung meron man, sobrang himala. Ay, yung isa rin na gustuhan ko siguro sa Thunderbolt is dalawa yung parang perspective niya, hindi lang sa, alam mo naman yung typical na anime na bida. Bida lang yung camera, bida lang. So, doon, two side yung pinapakita nila. Oo nga. Sabi ko, magandang concept kung ganito ako. Yun. Parang si Iyo Kupal, 'di ba? Edgy na pilot, tapos ito si Daryl yung gusto mong makipag parang gusto mong mag-root kay Daryl, 'di ba? Kasi sobrang kawawang hayop. And yung isa pang maganda sa Thunderbolt, yung fight scenes na yung music, 'di ba? Yun yung attractive sa Thunderbolt. Pati yung style ng animation niya, ang ganda rin, parang Code Geass siguro. Mahirap i-compare yung animation, parang Code Geass pa. So, Archives, anong favorite of all time, Isa lang. Anong favorite Gundam design mo? Hirap Pinakamahirap pa ang tanong nyo to kasi isa lang Okay sana kung 5 o 10, okay lang. Pero pag isa, mahirap. Gets ko yan. Ayun na. Siguro, Zaku. I would gonna stick to Zaku siguro. So, okay. Any specific variant? Zaku 1? Mobility type? Zaku 2? Zaku 2, 06J? Classic. Pinaka-plain. Yung mga char, okay. Magkakamukha naman halos May mga dagdag lang na thruster siya. Oo nga. Parang, pero nakaka-bad trip yun. Yung grants pa na Zaku yung mahirap
mahirap yung racing, yung mga kulay game. Na hanggang ngayon, wala pa rin ako Yun, yung pinakamahirap ko siguro. Anong Zaco na MG? Oo. Zaco ng MG. Siguro 5 years ko hinahanap yun. MG Zaco. Kulay green. Main layer. Yun. Ay, yung main layer na yun, 5 years. P-Banda yun, di ba? Hinahanap. P-Banda yun. Hindi siya. Normal siya. Pero mas rare pa siya. rare para sa akin. Buti naman nakuha ko. Nakuha mo naman. Nakuha mo yung That's nice. So, ang dami nag-comment before si Archives ng ating nag-comment ng Zaco. So, good to know. Ang ganda nga nito. Ganda nga ng mind day. Papadagdag pa ako sa dinagdagan ako. Dagdag target, no? RG? Yung RG, yun yung latest ng Lalaso na naman. Lalaso na naman, JB. Ganda ng baka. Hanap tayo. Yung sa akong naka-tempo eh. Kaso yung yung unicorn na P-Battery version, hindi yung regular. Pero yung regular, wala eh. Green. Okay. RG yung nakikita kong binibenta. Yung MG. Yung MG wala. Hirap. Wala. Alam ko nakuha ko yun sa Mandarake. Yun, nakuha ko sa Mandarake yung... Naka-order ka sa Mandarake? Nag-order ako. Kumusta yung shipping? Okay lang? Ano lang, kukuha ako ng parang 4 na kits. Parang dadagdagan mo lang ng 500 per kit. So, okay. Mura naman kasi sila nun. 3.5. Japan yun, di ba? 3.5 ang layer. Okay, so next is yung feature natin. Ito, from Dursban 1776 from the Discord server. Ayan. I think HG to, no? HG yata. Sticker yung mata. Yung revive. Yeah. Yung revive to, no? Sa kamay. Mukhang revive yan. Doon sa kamay. Kaya ako siya napili. Gusto malaman kung ano yung stand. para mahanap ko. Yan yung parang may rubber na skirt eh. Hindi ko bet yun. Yung rubber, na-build ko rin yan eh. Hindi ko bet yung rubber na skirt. Parang na-off ako sa kanya, ninibago ako. Before the extra bend out. Kakaiba. Oo.